Magapang pa lang sila, nakakakilabot na. Ipis na feeling butterfly. Lalo na kung lumipad pa. Akala mo, matatakot. Paano na lang kung pumasok sa iyong tenga? Nangyari sa 7 taong gulang na si Jayron. Sabi niya, may gumagalaw sa loob ng tenga ko. Ang iniisip ko naman, baka langgam lang. Ang maliit na insektong gumagalaw sa loob ng kanyang tenga. Hindi langgam, kundi baby ipis. Kinuha ko yung cellphone, inopen ko yung flashlight. Tapos doon ko nga nakita yung ipis na gumagalaw-galaw pa sa loob ng tenga niya kasi buhay pa talaga. Masakit po. Para pong may kumukulog. Pag gumagalaw po siya, nasasaktan po ako. Ang baby ipis nagpumiglas dahil nahirapan daw lumabas. Kaya nasugatan at dumugo ang tenga ng bata. Lalo pa nung akong ninervyos nung nakita ko yung dugo. Mabaho pa po kasi pati siya. Maaari raw nagkaipis sa kwarto dahil madalas daw kumakain doon ang mga bata. Ano po papatay natin dyan? Yan, alcohol na lang. Maalis pa kaya ang baby ipis sa tenga ni Jayron? Magunaw man daw ang mundo, hindi sila mauubos. Napakabilis kasi nilang dumami. Basta't may makakain, siguradong maghahasik pa rin sila ng dumi. Ang mga ipis. Ang mga ipis, wala talagang sinasanto kahit pa si Pangulong Duterte. Think you know better than I do. Abli, uy! Sa tabi! Hi, welcome to my vlog. It's a boring day and ating pong gagawin. Samantalang merong malalakas ang loob na inilalagay ang mga ipis sa kanilang muka at akmang isusubo pa. Wow, ipis! Ayaw. Kinakain ko to? Oo. Bigyan mo kami ng sample. Si Jairus mula sa Cavite nagse-sales talk pa tungkol sa mga ipis. The adult male has wings. The female one, wala siyang pakpak. Kainin ko na talaga Oh, bilisan mo. Hanggang isinubo pa niya. Patunayan mo. Oh, magpipit. Ano mo? Ilabas mo. Ilabas mo dila mo. Si Jairus ay isa palang cockroach breeder. Nagpapalaki at nagpapadami ng mga ipis. Kaya siya binansagang ipis man. Pinaglalaroan ko ho. Dati, nung kabataan ko, pagka may mga kaibigang ang tawad sa ipis, ihagis mo sa kanila. Ang kanyang mga alaga, hindi raw mga ordinaryong bahay ipis, kundi yung mga tinatawag na dubia roaches. Bilugan at matigas ang shell. Hindi rin lumilipad, kaya kalma lang sa mga takot sa flying ipis. Pinagkakakitaan niya pala ang mga ipis sa loob ng 8 taon na umabot na ng 2,000 piraso. Nakikita ko sa mga kaibigan ko na nag-aalaga ng mga exotic pet, mga tarantula, scorpion, na-influensyahan din niya. Hanggang sa kumuha ko sa kanya, hanggang sa naparami ko na. Inilalagay niya ang mga ito sa aquarium na may mga egg tray. Tinatanggal ko from egg tray, nililipat ko ng another na lagayan. Pag may natira, iniisa-isa ko. Tiyagaan lang din po. Pinapakain ng feeds. Nakawala po yung iba. Napasigaw po ako nun sa patalong po, sa takot din. Tapos di ko alam ang gagawin ko, papatayin ko kasi po inaalagaan po ni Danong. Takot po ako sa ipis. Lalo na po pagka lumilipad po. Napapaganon po ako pagka lumilipad Ipis na nga lang humahabol sa'yo, papatayin mo pa. Wow, kung makapalo, wagas. Nanay ka niya, nanay ka niya. Eh, paano naman kung makalipad? Butterfly? 500 pesos daw per colony ang benta ni Jairus sa mga nag-aalaga ng scorpion at iguana. Ito po yung pinapakain ko sa alaga kong tarantula at scorpion. Ang isa sa pinakamatibay na lahi sa buong mundo at meron ito 4,500 na klase. Maraming ipis na native sa Pilipinas, pero yung iba nadala during yung trading. May yung mga mahipagkalakal, may dala silang mga gamit, hindi nila napapansin na may mga kasamang ipis
ipis pala. Titingnan mo yung native cockroaches, sabi, siya daw sila sa pinakamalaking role na naiko-contribute sa nutrient cycling. I-compare mo siya sa mga ibang insekto, similar lang ang resistance nila sa nuclear exposure. At a certain point, mamamatay sila unless you will account for the behavior. Kamakailan lang sa isang pag-aaral sa Amerika, nadiskubre na ang mga ipis merong multi-immunity characteristic. Kaya naman pala, hindi maubos-ubos. At posible pa silang mag-develop ng resistance o panlaban sa mga insecticide. Yung iba kasing insecticide sa balat dumadaan. So ang nangyayari, yung susunod na generation, kumakapal yung balat. So hindi na nakaka-penetrate yung insecticide. Mabuti na lang at to the rescue sina Darwin, Jonel at Jeffrey, mga ipis hunters. Sa araw na ito, gamit ang kanilang mga armas na net at tsinelas, sinuyod ng grupo ang palengking ito para tumulong sa paglilinis at panghuhuli ng mga ipis. Kinalampag ang mga butas. At ang mga ipis na lumalabas, agad niyang tinakma. Proud ako kasi di naman ako namumurwis sa iba. Nakakatulong po sa iba, lalo sa estudyante. Ay! Ipis! Ipis! Ano pa naman yung ipis? Balik ng balik. Ha? Buti nga yung ipis bumabalik siya ba? At ang mga nahuhuli nilang ipis, ino-order pala ng mga estudyante para sa kanilang mga school experiment. Nagtatanong lang po sila, may ipis po ba dito? Ay, ang ginagawa po namin, binibenta namin po ng 10 po isa. Samantala, balikan natin si J-Ron, ang 7 taong gulang na batang pinasukan ng baby ipis sa tenga. Dinala siya sa ospital kung saan agad tinanggal ang ipis. Binakuum yung loob ng tenga niya kasi ang dami ng tuyong dugo. Natrap na din dun yung ipis sa tuyong dugo. Kaya pagkalinis niya nung tuyong dugo, yung tiyaning mahaba na, dinukot niya na. Confirm nga na ipis talaga. Maayos na ang kalagayan niya ngayon. Hindi na masakit. Hindi na po. Para hindi na raw maulit ang nangyari, pinagpag ni Regine ang kama. Tinalian pa ng tela ang tenga ni J-Ron para hindi na muling mapasukan ng anumang insekto. At pinalagyan ng screen ang kanilang mga bintana. Takot na takot pa. Tatakpan ko yung tenga. Kasi po baka pumasok po ulit yung ipis. Sa mga ganong kaso na hindi natanggal yung insekto sa tenga, pwede itong mag-cause ng possible infection. Yung paglagay ng alcohol sa tenga, mali yun kasi una-una, yung ipis, sinusugatan na yung loob ng tenga mo. So kung lalagyan mo ng alcohol yun, mas masasaktan pa yung pasyente. Pwede mo itong lagyan ng baby oil para huminto sa paggalaw yung insekto. Ito rin yung best time para magpunta kayo sa ENT doctor nyo para ipacheck yung tenga, the same time, matanggal din yung insekto. Survivor ang mga ipis. Kaya naman hindi sila maubos-ubos, hindi mapuksa-puksa. Kung akala mo matatakot. Ganern, pues, heto ang katapat nyo.